I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. So anyway mga bes, hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload pages updates. Ayan, so napanood niyo po yung press briefing, no, ni SP Soto. Ang sabi niya po, itong snap election, magdudulot lang ito ng kaguluhan, chaos nga, sabi niya. At saka isa pa, hindi po mangyayari talaga yan. Oo, marami po nagsabi din na malabo mangyari yan. Kumbaga, si Cayetano, Alan, si Mr. K, ay nako, ano niya lang yun, sarili niyang imagination. So, but anyway, dahil nga, isa sa mga rumors ngayon, na mag-resign si Senator Lacson bilang Blue Senate Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee. So, sabi dito mga bes, there's a possible na si Senator Pangilinan ang papalit sa kanya. Ayun ang sinabi. Sabi po dito ng Pinoy Trend mga bes. Basahin po natin. Sabi dito, 10 minutes, mainit-init pa. October 6, 2025. Pangilinan posibleng maging susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Chairman kapalit ni Lacson. Ayon sa ulat ng politiko, nangunguna si Senator Francis Kiko Pangilinan sa posibleng maging kapalit ni Senator President Pro Tempore Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi dito, kung magkatotoo ito ay si Pangilinan ang mangunguna sa investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayan, sabi dito mga bes. Well, pwede naman talaga rin siya kasi siya po ay isang abogado at malawak din ang kanyang karanasan. I'm not Kiko Pangilinan fans. Ito ang issue dito is siya po ang natipuhan papalit. Well, pwede naman talaga rin naman kasi abogado po rin naman yan si Kiko Pangilinan. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan? Agree ba kayo dito? Pangilinan posibleng maging susunod na Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ayan, sabi po ng Pinoy Trend. Sabi po ng Pinoy Trend. Ayan. Well, kung ano man ang magiging desisyon nila, wala tayong magagawa. Pero pag ang Duterte Black na naman ang mamuno, ay sus Mario Joseph, ano na lang po ang itsura ng Senado. Walang kabuhay-buhay. Siyempre, lahat pabor sa kanila yun. Di ba? Wala nang investigasyon tungkol kay Jinggoy, kay Estrada, di ba? Or sino pa. Wala na. Watch out lahat yan. Pero, malaki naman ang pag-asa natin. Kahit wala naman ang investigasyon nila, nandyan naman po ang ICI. Nako, delikado sila doon. Lalo't nababanggit ni Secretary DOJ yung CLTG. Nung sa pag-aari ng ama ni Bongo na construction na malaki din ang nakuha nila, no, sa pamahalaan ng panahon ni Digong. Naku po, sana po tuloy-tuloy na itong investigasyon na ito para nang sa ganun matuldukan na at may maipakulong mga kababayan. At Lord, sana hirangin niyo po si Secretary Remulla maging ombudsman. Nang sa ganun gagawin niya ang kanyang trabaho. So, yun mga bes. Ano po ang kalapalagay nyo? Papayag ba kayo? Siyempre. Wala tayong magagawa. Nandun tayo Ang marami pong nagsabi, naway, hindi daw mag-resign si Senator Lacson kasi naumpisahan niya, maganda naman ang kanyang pag-handle sa Blue Ribbon Committee sapagkat ang dami pong napangalanan at credible ang kanyang mga expose, mga bes, dahil po yan sa Pangulo. Kumbaga, makikita natin yung tulong ni Senator Lacson at of course ang Senado sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. Dapat lang tulungan siya at iimbestigahan itong mga anomalya sa flood control. Hindi po pwedeng itigil po yun. Kailangan tuloy-tuloy po yan kasi pag hindi po maituloy yan at walang maikulong, walang mangyayari sa bayan. Of course, ang Pangulo ay talagang confident at desidido, no, at maipapakulong. Ang sabi niya nga sa kanya doon sa podcast niya, due process. Kailangan sapat na ebidensya ang kailangan para makulong yung salarin. Di ba? Even, no?
si Arnold Clavio nakikiusap kay Senator Lacson. Ito, sabi po dito mga kababayan, ayan, broadcast journalist Arnold Clavio publicly appealed to Senator Panfiloping Lacson do not resign as a chairman of the Senate Blue Ribbon Committee following reports that the senator is considering stepping down amid alleged dissatisfaction from his colleague. Agay. In a Instagram post, Clavio said, huwag kang bumitaw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. He commended Lacson integrity, saying that senator has no personal interest and has longer proven his commitment to safeguarding public funds. Tama naman. Clavio, sabi dito, also urged the Lacson to ignore political pressure. Huwag mong intindihin ang galit nila. Huwag isumbat ang pakikisama. Magiging sabat ka sa krimen kung mananahimik ka. Tama. Tapos ngayon, sasabihin nyo kay Pangulong Marcos Jr., weak, hindi nagsasalita. 'Di ba? At ngayon siya po ang nag-expose sa flood control na ito. So ibig sabihin, 'di ba? Kasabot siya pag hindi pala siya nagsalita. Ayan ang hirap sa inyo eh. Pero maraming klase naman ang taong tahimik. Mayroong maaring tahimik siya dahil kasabwat. Maaring tahimik siya pero mapanganib ang kanyang galaw. Tulad ni Pangulong Marcos Jr., 'di ba? Tahimik pero mapanganib. Batas ang pinapairal. Ika nga, ano yan eh. Tama, yung rule of law ang laging sinusunod kung anong nakasaad sa batasan si PBBM. And of course, due process with, strong evidence dapat para makulong ang salarin. Ganyan sa kagaling na pinuno. Hindi tulad ng iba. Kahit sabi mo nagmamakaawa na, sinutsugi pa. Walang due process, kaya brutal ang EJK sa mga nakaraang panahon. The journalist called on Senate President Tito Soto III to convene Lacson to stay in his post, stressing that the senator leadership is crucial, is maintaining accountability and ongoing investigation. Nasa likod mo ang mamayan. Clavio added, voicing public support for Lacson continue fight against corruption. Kaya nga ako man mga kababayan, ayaw ko siya mag-resign. Kasi malaki po ang naitulong niya kay Pangulong Marcos Jr. sa pag-expose nito eh. Kanya lang, sabi niya nga, 'di ba? Sa kanyang interview, mga bes. Umpisa pa lang, hindi pa nag-umpisa ang kanyang hearing, ginugulo na ng isang tao. 'di ba? Inaaway pa siya. Kaya siguro ganun. Pero I hope, total naman na umpisahan niya, dapat maging matatag si Senator Lacson. Huwag niyang pabayaan, dahil ito, mga bes, sabi nga natin sa isang video natin, maaring may reason, 'di ba? Kasi talagang madadali po yung mga kasama niya. Sabi niya, mostly senadors ay nagkaroon ng insertion. Well, sabi ka natin, hindi naman masama ang insertion kung yan po ay ginamit sa tama. Kailangan kumpleto ang resibo, ipresenta mo kung doon napunta ang insertion mo. Mas masama kung mayroon kang kickback o may commission ka. Illegal yun. Delikado ka doon, mga bes. Yun. Kaya marami talaga gustong na wag nang mag-resign si Senator Lacson. Sayang man naman. Ako nga, nahinayang din ako. Sayang yung galing. Magaling talaga ang investigador kasi dating PNP chief police diba? Kaya tapos sabi pa dito sa mga kababayan, isa pang dahilan kung bakit mag-step down siya, dahil po to save the Senate President Tito Soto. Diba? Kasi nga nanganganib ko yung seat niya bilang Senate President, dahil papalitan siya na maaring si Alan Cayetano ang ipapalit. Naku po. Yun ang mga rumors na nakalap natin doon sa unang video natin. Mayroon po tayong video na una dyan. Di ba? So sabi naman ni Senator Soto na hindi naman totoo. Wala naman ganun. Di ba? Even the isang senador, sinabi niya, walang ganung klaseng pagbabadya sa pagpapalit ng Senate President. Ay nako, parang ang gulo pag nangyari yun. Nangyari, palit-palit. Pag hindi mo gusto, palit. Pag hindi mo gusto, palit.
parang nasisira ang imahe ng Senado pag ganun eh. Ayan po yung sinabi ni Senator J.B. Ejercito doon sa mga rumors. Ito sabi po ng TNT, no, ng Abante. Sabi diyan na ito ang sinabi po ni J.B. Ejercito, senador. Walang planong palitan si Soto bilang Senate President. So I hope hindi po mangyari 'yon. 'Di ba? Kasi talagang kung Duterte Black na naman ang ilagay nyo, naku, nakakahiya. Ay, 'di ba? Ganun dapat. Ayan walang katotohanan ng balitang nagpapalit ng liderato ng Senado ayon kay Senator J.B. Ejercito. Ito ang paglilinaw niya matapos ang naganap na majority caucus sa Senado. Naunang kinumpirma ni Ejercito na siya at dapat pang senador ay pinag-uusapan na ang posibilidad ng pagkalas sa majority black. Ngunit binigyan diin niya na walang plano palitan si Senate President Tito Soto. Ayan mga bes ha. Ayon sa isang ulat sa telebisyon, sinabi ni Ejercito na ang ideyang iyon ay dahil sa kanilang pagkadismaya sa investigasyon ng Senado tungkol sa mga irregularidad sa flood control project ng Department of Public Works and Highways na anyay nawawala na sa tamang direksyon. For me, sabi niya, the focus should be sa real culprits ng Muros. Mukhang nawawala doon sa ni Ejercito noong Sabado, October 4. Diba? Nakafocus sila kung sino ang tunay na culprit. Kanya lang, hindi po ako sang-ayon doon sa sinabi ni Senator J.B. Ejercito na dapat kung focus ka lang doon sa culprit ng modus, hindi ka lang pwede doon na mag-focus sa culprit ng modus kasi konektado po yan doon sa kasabwat. Maraming tao ang involvement. Sanga-sanga po yan eh. Parang hagdan baga. Diba? Kailangan ma-reach mo ang isang sa unang baitang ng hagdan para nang sa ganun malaman mo at marating mo kung sino talaga ang totoong salarin. Kaya nga nababanggit yung mga ibang mataas na politisyan nakasangkot. Ay nako. So yun mga bes. So ayan I hope na tigil-tigilan na nila yan yung mga palit-palitan kasi walang mangyayari sa kanila kung ganyan lagi. Parang walang direksyon baga. Parang walang masisira nga ang imahe. Puro palit-palit na lang. So, yun. Mga kababayan ng pinaka-latest updates. Sabi ko nga, abangan po natin ang mga balita ngayong araw. Kung may magpapalit ba? O may mag-step down ba? Ano ba ang mangyayari sa Senado? O ang gulo? Alam nyo kung sino ang totoong nanggugulo dyan. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines.